Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, unang kabanata. Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang na nasa Efeso at nagpapasakop kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ng sanlibutan, ay hinirang na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin Siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoong kadakila ang kagandahang loob na ibinigay niya sa atin. Sa pamamagitan ng Kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang Kanyang lihim na layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang layunin niyang ito ay pag-isahin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, at si Kristo ang Pangulo. Dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na Siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Kami hinirang niya noong panguna para sa Kanyang ikararangal. Kaming mga unang umasa sa Kanya. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos sa atin, hanggang kamta natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng Kanyang hinirang, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa inyo, kung ano ang kalwalhatiang inilaan niya para sa Kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding yon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ng Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng Iglesia. Ang Iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.